Okay? Alright, magandang gabi po mga kababayan. Today is Sunday, August 27. Malakas ang ulan kasi abot po dito sa amin yung bagyo dyan sa norte, si Goring, na sa ngayon ay super typhoon. Naku, ingat po kayo dyan mga kababayan ko dyan sa Northern Luzon. Alam ko kung paano makaranas ng super typhoon. Diba? About how many years ago ba yun? Yung super typhoon Rolly na supposed to be maglandfall dapat yun sa Baler, Aurora. Pero nag-iba po ng direction kaya tumama dito sa amin sa Albay. My goodness. Signal number 5. 300 plus kilometers per hour. Yun na po ang pinakamalakas na niraranasan ko sa tanang buhay ko. Kaya mag-ingat lang po tayo sa bagyo. Makinig po sa mga babala ng ating mga otoridad para walang madisgrasya sa atin. Ngayon, speaking of bagyo, gusto ko pag-usapan po natin ang China, na sa ngayon po ay nakakaranas din ng mga bagyo na galing dito sa atin. Hindi ko po maintindihan ng China kung bakit hindi sila nakapaghanda. Dito nga sa atin, una-una na. Well, hindi kasi sila siguro sanay sa bagyo, no? Tayo we came to live with it. Galing dito, super typhoon. Papunta sa kanila, humina na nga po yun. Pero grabe. Parang mas grabe po yung delubyo doon sa kanila. Ngayon, ewan ko lang kung itong Typhoon Goring na to kung makarating pa rin ulit sa kanila. Mas malakas yata ito . So now, bakit po binabanggit ang bagyo in connection with China? Yun na nga po, kasi yung Typhoon Egay na nakarating sa kanila, na grabe po yung damage in properties and lives. Ang nakakalungkot po dyan sa China, yung government nila po ay pabaya. Nangangamatay ang mga mamamayan, nagugutom, nangangailangan ng saklolo, pero walang dumarating na tulong galing sa pamahalaan. Hindi ko ma-imagine kung bakit ganun. Dahil ba ito sa walang kinikilalang Diyos ang bansang China? Well, not the bansang China, no? Kasi marami po sa mga Chinese citizens ay mga relihiyoso. May mga Kristiyano na pinipersecute nga ng communist government. May mga Muslims and Christians pinipersecute na ayaw nila ng relihiyon. Hindi kaya yun ang dahilan kung bakit dinidilubyo sila? Kasi sa totoo lang, yung China, hindi naman yan bagyuhing bansa . Pero ngayon, binabagyo na. Ang nakakalungkot po dyan kasi yung mga tao nakakaawa. Maswerte po tayo dito dahil ang government natin ay maalaga sa mamamayan. Ngayon na lang nung yung Typhoon Egay na yun, mga leaders mismo natin ang naghahatid ng tulong, bumibisita sa mga biktima. Pero dyan sa China, tinataguan. At nilunod pa. Deliberate na nilunod yung mga tao. Bakit nilunod? Kasi yung dam, iniwas nila na bumaha sa Beijing, the capital city, pinakawalan sa mga katabing probinsya. Nilunod.
sumunod. Protect Beijing. Anong klaseng leader yung ganun? Evil. Now, speaking of China again, di ba dati ang yaman-yaman nila? Ang yaman-yaman ng China. Dahil nga yung mga American companies, European companies, mga mayayamang multinational companies, nagsipuntahan sa China. Yumaman. Both. Yumaman yung pati mga ordinaryong citizens, naging middle class. Yumaman. Yumaman yung bansa, yumaman yung mamamayan. Pero ngayon, dahil po sa ugali nitong China, yes, diba? Alam ng buong mundo kung anong klaseng ugali nitong China. Lalo na itong ginagawa niya dito sa atin, sa pambubuli sa atin dito sa West Philippine Sea, sa pang-aagaw ng teritoryo. At sa kanyang ambisyon to dominate the whole world. Na magtatag siya ng bagong New World Order na China ang leader. Sino kaya ang sasali dyan? Well, may mga sumali, tanga. Now, ang totoong sitwasyon po ngayon sa China ay hindi ibinabalita sa buong mundo. Itinatago pilit ng communist government kung ano ang totoong kalagayan ng bansa. Yung mga unemployed na mga bagong college graduates na nakahilata sa kalsada, sa tabing kalsada, walang ginagawa, walang trabaho, dahil wala nang mapasukang trabaho. Dahil po, yung mga multinational companies, naglayasan na, nagsilipat na sa ibang mga Southeast Asian nations. Yung iba lumipat sa Thailand, sa Vietnam, or bumalik sa kanilang mga bansa. So, anong natira ngayon? Ilang taon bang naging super rich ang China? Mga 30 years din siguro. It started around 1979. Na, kwento sa akin nung dating employer ko na Chinese na madalas dumalaw sa mainland China, halos lahat daw ng mga Chinese doon naka-Mercedes-Benz. Mga mamahaling sasakyan, kahit mga karaniwang mamamayan. Ganun sila kayaman. Pero ngayon po, di ba? Gaano man po nila kakapilit itago ang totoong kalagayan ng kanilang bansa, may mga nakakalusot pa rin, siyempre. Ang hangin po, hindi pwedeng i-contain kahit yung balon nga eh. Sa kalaunan, umi-escape pa rin ang hangin. Nakakalusot. Siyempre may mga reporters din na nagpupunta doon, mga taga doon na nagbabalita sa labas. Tinatago pilit. Ang katotohanan po, naghihirap na ang China. Kasi bagsak yung mga malalaking negosyo. Yung mga real estate, mga manufacturing, dahil nga umalis na yung mga negosyante, mga investors. May mga negosyante rin na mga Chinese, pero gasino man. Hindi kayang i-empleyo ang super dami na mga Chinese na kabataan. At yung mga kabataan po na nakagraduate na naghahanap ng trabaho na walang mapasukang trabaho, ayun,
Naghihilata na lang, nag-aantay na lang ng wala. Kung ano abutan, kesira-sira. Ngayon, dahil sa walang mapasukang trabaho sa mga syudad, pilit pinapabalik ng government, bumalik sa mga probinsya at magbungkal ng lupa. Noong panahon ng economic boom ng China, yung mga taga-probinsya, parang Manila din, parang Pilipinas, mga taga-probinsya, luluwas ng Manila kasi nandoon yung mga trabaho. Kumbaga nandoon sa capital city yung action. That's where the action is. Buti nga sa China, hindi lang, dito sa atin, Manila lang ang talagang dinarayo ng mga taga-probinsya. Kaya nga Manila overpopulated na, kaya sobrang traffic. Dahil yung mga taga-probinsya ay nagsipuntahan sa Manila. Ngayon sa China, sa laki ng China, hindi lang Beijing ang mayamang syudad. Napakarami. At nung economic boom po ng China, lahat nag-boom. Real estate, agriculture, dahil siyempre, kayang bumili ng pagkain ng tao dahil may pera. Nag-boom yung pagsasaka, pagtatanim ng mga gulay, pagkain, food manufacturing, electronics, cars, real estate. Now, nung nag-alisan po itong mga malalaking negosyo, nawala na ng trabaho. Wala nang pambili, wala nang pangrenta, wala nang pambili ng bahay, pambili ng pagkain, pambili ng damit, pambili ng everything. Lahat sila nagtitipid. Kaya pati yung unang-unang bumagsak ay yung real estate. Mga condominium buildings na walang laman. Ano mangyayari doon? Di ba bagsak na lang yun? Malulumuti na lang yun. Magiging ruins na. Bakit nangyari ito? Karma. Kagagawan niya ng China. Dahil kung mabuti siyang bansa, hindi siya iiwanan. Diba? Hindi siya iiwanan ng mga investors. Nung yumaman kasi siya, yumabang din. Nag-ambisyon na sakupin ang buong mundo. Nang agaw ng teritoryo, pinasok pati Pacific Ocean. Di ba? Ilang island nations dyan ang tinrap nila sa utang. Tapos nagbibuild sila ng military bases nila dyan. Kasi bakit? Gusto nilang labanan ng Amerika. Gusto nilang i-invade ang Amerika. At sakupin ang buong mundo. Siya na ang leader. My goodness. Gugustuhin nyo ba yun? China ang magiging leader natin? No way. Mamatay na lang ako. So ngayon po, ang China ay naghihirap. Mga pautang na hindi masingil, negosyo na hindi na umaandar, mga tao na dissatisfied, disappointed, malapit na yan mag-rebel. One of these days, baka makakita tayo ng another rebellion dyan sa China. Siyempre, galit na yung tao Dahil lang dito sa itong pag-suffer nila sa bagyo na pinabayaan sila. Ilang araw nang walang pagkain, hindi nakaano sa tubig, yung kanilang mga bahay. Maswerte ang Pilipinas. Kasi Christian country tayo
na hindi lang tayong Christians, kahit mga Muslims, mababait. Mababait tayong tao, ang Pilipino. Hindi tayo nagpapabaya sa mga nangangailangan, lalo na ang government natin. Paparating pa lang ang bagyo, nakahanda na ang ayuda. Pero sa China, para kang isinumpa. So ngayon, anong ibig ko sabihin, bakit ko po ito tinatalakay? Saan na ngayon papunta ang China? Paano na yung mga ambisyon? Paano na yung West Philippine Sea? Hindi kaya itong tuloy-tuloy na pagbubuli sa atin ay kunwari lang ito para ipakita na malakas pa rin siya? Kasi sinusunod nila yung libro nung ni Sun Tzu, The Art of War, na kapag nangihina ka, magpakita kang malakas ka. Show strength when you are weak. Show that you have, even if you don't. Kaya ito pong ginagawa ito ng China dyan sa napambubuli sa atin, pagpapakita lang po siguro yan na malakas sila. Pero ang totoo, walang-wala na po sila. Naghihirap na. Kaya, ito po yung babala ko dito sa mga pro-China na mga Pilipino. Mga pro-China journalists, mga pro-China na vloggers, pro-China politicians. Baka umaasa pa kayo na maaambunan kayo. Kung ako sa inyo, mag-isip-isip na. Maging makabayan na lang kayo, hindi kayong papahamak dito. Pro-China. Mag-research nga kayo. Wala nang pera ang China. Kaya kung inaakala ninyo na pupondohan kayo sa 2025 elections, I doubt it. Baka naman may nakareserba ng pondo na ayaw galawin ni Xi Jinping para sa inyo. Sana all. I doubt. 2023, 24, 25, 2 taon pa. Hindi kaysa kayo ang unahin na gastusan, hindi kaya yung sarili muna nila ang gagastusan nila, of course. Papangakuan lang kayo. Papangakuan lang kayo. Wala nang pera ang China. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip kayo, mga pro-China. Huwag na makinig dun sa puon ninyo na dito tayo sa China, marami pira. Mukhang pira. Di ba? Yun ang sabi nung pinuno ninyo, mga pro-China. Dito tayo sa China, dami pira dito. Mukhang pera. Pinagpalit ang bansa dahil sa pera. Di ba? Ipinamigay yung teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea dahil sa pera. Di ba yun ang kasunduan nyo, Xi Jinping? Ngayon, kung kayo ay napangakuan ng pera, kung sa ngayon ay tumatanggap pa kayo, well, swerte nyo. Pero darating ang oras, mauubos yan. Dahil wala ng pera ang China. Kaysa kayo ang unahin, sila muna. Diba? Kaya mga kababayan, saan kaya papunta ngayon ang China at itong mga pro-China? Isip-isip. Mahalin ang bayan. Di ba po mga kababayan, maraming salamat po. Hanggang dito na lang at linggo ngayon, isang video lang. Thank you very much for watching and see you tomorrow.
Bye-bye. Peace.